Naku po, meron pong malaking problema ang isa sa players na inaabangan natin, si Kit Jimenez. Kala ko pa naman makikita na natin ang tambalang Kit Jimenez at Terence Romeo. Ngunit may problema po siya sa MPBL at posible daw na siya ay maban. Kung hindi mo pa alam, sasabihin ko sa inyo at ano ba ang dapat gawin ni Kit Jimenez ngayon. Sayang naman. Na-drop pa naman siya sa PBA. Siyempre, matik na dapat yan. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by sportsplus.ph. Talaga naman pang pelikula, hindi lang pang vlog ang basketball career ni Kit Jimenez. Biruin mo nga naman after being on the pool of the draftees, everyone was expected na makuha siya ng mataas. Ngunit, pang 76 overall pick lang siya. At talaga namang napaiyak itong si Kit Jimenez dahil kahit nasa dulo ay nakapasok siya sa PBA at SMB pa. After that, ako nga napaisip ako, ang daming dinrap ng SMB at mga ibang team. Sabi ko, makuha kaya siya? Isa siya sa nasa dulo na the draft at of course lumipas ang araw ay siya ay napagbigyan po at na-sign po sa kanyang team SMB. Kaya naman tuwan-tuwa po mga fan ni Kit Jimenez na talagang inaabang-abangan nila yung tambalang Kit at saka ito si Terence Romeo. Siyempre parang dalawa sa flamboyant, magandang panoodin and YouTube star. Kaya naman maraming sigurado ako mga bata talaga nag-aabang na makita ito sa PBA. Ngunit may problema pala. Kala ko pa naman, pag ikaw ay nagpa-draft, nagpaalam ka. So hindi ko alam kung anong sitwasyon dyan because apparently lumalabas po sa mga balita na ito palang si Kit Jimenez ay under contract at ayaw pa i-release ng kanyang team sa MPBL na Gensan Warriors. So nakakalungkot ito, no? Dahil may kontrata na siya. 2 years pa ang kontrata niya sa SMB. So, bawal siya ngayon maglaro sa PBA. Now, the thing that I think that could happen here is kailangan tapusin niya yung kontrata niya sa MPBL. I think that's para sa akin ito yung the best thing to do. Tapusin niya. Yung balita ko hanggang December lang naman. So, okay na yan. Ibali sana kung taon. Pag taon, may usap-usapan ng mga buyout ng ganito-ganito. Pag ganon, di na siguro kailangan i-buyout. Pag buwan lang, makapag-intay naman siguro sa haba ng inintay niya sa draft. Ano pa ba yung ilang buwan na hindi siya makalaro? Basta makalaro siya. Basta mahalaga, makahintay po yung SMB. At kasi, ang balita ko, pag siya ay naglaro, ay naku, delikado. Baka maban pa siya sa MPBL. And MPBL will always be an option and should always be an option for basketball fan. And pag mga ganito po kasi, ang hirap magsunog ng bridge, ha? You don't burn bridges. So, Gensan Warriors pa naman, Manny Pacquiao, well, siguro, alam ko may mga other issues po sa MPBL about salary and whatnot. But the thing is, contract is contract. So, if SMB wants Kit Jimenez to play right away, then a buyout or a release should happen. If not, if they should just wait. Sa tingin ko, if the contract, I don't know for sure kasi yun lang yung nabasa ko, pag ito ay matatapos na naman this December, November, kahit isang buwan lang, kayang-kaya yan. Basta makalaro si Kit Jimenez sa PBA, yun naman ang importante. At I think SMB, not that na sinasabi ko na na hindi naman kailangan kagad si Kit Jimenez, marami namang magagaling sa SMB. So kumbaga hindi naman siya yung yung mga first picks na kailangan makalaro na kagad para magbigay kagad ng impact. Yun naman ang isa, So basta mahalaga makalaro siya even if it's not sooner. Ano sa tingin nyo? Dapat ba siyang i-release ng MPBL? Dapat mag-intay na lang ang SMB ang PBA? But, well, sana pa rin, maayos pa rin ang career ni Kit Jimenez.